awiting yan. Open your Bible please in the book of James, chapter 5. James chapter 5, tayo po yung magsing lahat. Basahin po natin bilang pag-aalang sa salita ng Diyos, tayo po yung magsitayo. At salamat po. At naalala ko tuloy na, alam niyo ba, pag kayo nasa korte, pag mayroong hearing, di ba, yung pagka dumating yung judge, di ba, may martilyo yun, ano? Tapos pinupukpok. Tayuan lahat yun. Bilang pag-alang sa kanya. Yung isang Batanggenyo pagpukpok ng judge martilyo sabi ng Batanggenyo, judge na karpentero pa. Okay, James chapter 5. Amen. From verse 13 hanggang 18. Kung nakuha niyo na po, give me a loud amen. Basahin po natin responsibly. I'm gonna read verse 13, you read verse 14, hanggang maabot natin ang 18. Ang sabi sa verse 13, is any among you afflicted? Let him pray. Is any merry? Let him sing psalms. Any is sick among you? Let him call of the elders of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. Ito yung verse 15, markahan niyo po yan, sabi dyan. And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord raise him up. And if he have committed sins, they shall be forgiven him. Confess yours one to another, and pray for one another, ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Elias was a man subject to like passions as we are, and he prayed earnestly that it might not rain, and it rained not on the earth by the space of 3 years and 6 months. And he prayed again, and he... Amen. Ang pinakang text po natin, mga kapatid, ay yung verse 15. And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him. And if he have committed sins, they shall be forgiven him. Dakilang Diyos, salamat po sa salita niyo na aming binasa. Salamat po sa bawat presensya ng bawat isa. At pagpalain niyo, Panginoon, pamahayag ng salita na ang Banal na Espiritu magkaroon ng kalayaan na gumawa sa aming mga puso. Panginoon, iwasto niyo po ang puso namin na hindi tama at bigyan niyo kami ng tamang pag-iisip na kayo aming kilalanin. Magkaroon kami ng genuine wisdom or knowledge to know you more through your word. Patawad po sa iyong makasalanan at pagpalain po lingkod niyong gagamitin sa iyong sarili, wala po akong magagawa. Kung ako hindi niyo gagamitin, wala po akong kabuluhan. Kaya ako'y nagmamakaawa, Banal na Espiritu, empower me, Holy Spirit of God, at give me wisdom to preach your word. At ito ay maging pagpapala sa bawat isa sa ikaliligtas ng wala pa po sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you and be seated please. Well, ang mga anak ng Diyos, tinuruan ng Panginoon papaano manalangin. Ang prayer po ay hindi memorize. Oo, hindi po yan sinasaulo. Opo. Ngayon, sapagkat pag sinabing memorize, galing lang yan sa memory. Ang nais ng Diyos, kausapin tayo kung anong nasa puso natin. Kaya nga, ang sabi ng Bible, kung kayo ay mananalangin sa book of Matthew, manalangin kayo ng ganito, Ama naming nasa langit. Walang nakalagay dyan na ina naming nasa langit. Ama naming nasa langit. Sino yung makakatawag ng Ama sa Diyos? Yung mga anak. Kaya ang tamang panalangin na pinakikinggan ng Diyos ay yung kanyang panalangin ng mga anak. Our Father which art in heaven. See, yung nasa langit, hindi yung nasa dingding. Yung Kristong nasa dingding, wala akong magagawa yan. Kahit na ikaw ay magpahid pa ng panyo, kamamahaling panyo, 1 million ang halaga ng panyo, ipapahid mo, wala po yung kabuluhan.
Sapagkat tayo ay we can call God directly. Oo. Sabi ng Panginoon, tumawag kayo. Sino man tumawag sa akin? Sino man lumapit sa akin? Direkta po. At saka yung prayer, yan ang lagi mong ipapanalangin, memorize mo. Ganun na lang mong memorize yan. Ang may karapatan lang tumawag sa Diyos ay yung kanyang mga anak. Sino yung mga anak ng Diyos? Ang mga anak ng Diyos, lahat ng tao nagsisi ng kasalanan, tumanggap kay Kristo sa John 1:12. But as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Tingnan mo yung nasa cross, nakapako. Tumawag siya. Si Kristo yung nasa gitna. Yung nasa kaliwa, hindi tumawag. Tinuligsa pa ang Panginoon. Kung ikaw ang tunay na anak ng Diyos, bumaba ka dyan at idamay mo kami. Hindi siya naniniwala na si Kristo ay Diyos. Pero sabi niyo nasa kanan, hoy, kahit sa Diyos, hindi ka naniniwala. Yung nasa kanan, naniniwala si Kristo ay Diyos. Nagsisi siya ng kasalanan. At nung magsisi ng kasalanan, ang sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ang sabi ng Panginoon, ngayon din kakasamahin kita sa aking kaharian. Ang sabi ng Bible, lahat ng tumanggap, binigyan niya ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos. At ang sabi niya, kung kayo'y mananalangin, manalangin kayo ng ganito. Tandaan natin mga kapatid, wala hong larawan ang sino mga apostol, mga propeta na dapat nating tawagan. Meron kang direct access to God. Amen? Naalala ko nung kami ay hindi pa ako mag-asawa, ang tawag ko kay Pastor Hernandez. Tatay niya kasi pastor eh. So, tawag ko, Pastor. Pero nung kami ikinasal, simula doon sa altar, nung kami ikinasal, pagkatapos ng kasal, ang tawag ko, Pastor Hernandez, Tatay. Bakit? Tinanggap ko niya kanyang anak na maging asawa. Pag tinanggap mo si Kristo sa sarili mong tagaligtas, ikaw ngayon ay kasama na sa pamilya ng Diyos. Kaya meron ka ng direct access to God. Wala ka ng dadaanan. Direct access to God. Call unto me and I will answer thee. And shew the great mighty things which thou knowest not. Alam niyo ang isang pinakang malaking kasalanan ng maraming Kristiyano ngayon? Lack of prayer. Lack of prayer. Prayer is talking to God. Prayer is the language of the heart. Hindi yan sa pagandahan ng salita. Sa Batangas, pag hindi kayo panalangin ng Batangan, yung pastor eh, kataas-taasan naming Diyos, dinadakila ka namin, babira. Makata. Hindi mo madadala ang Diyos sa kata. Yung kung ano yung nasa puso mo. Amen? Kaya dito po, ang sabi po dito sa verse 15, the prayer of faith shall save the sick. The prayer of faith, ang panalangin sa pananampalataya. Sa ating panalangin ba, ay pwede bang i-consider na ang ating prayer ay prayer of faith? Kahit nakaluhod ka, kung ikaw ay walang prayer of faith, hindi yan sasagutin ng Panginoon. Ano yung faith? Ang pananampalataya ay pagtiwala sa salita ng Diyos. Prayer of faith, mga kapatid. Kaya, nais kong sabihin po sa inyo, ang pananampalataya, yan ang nakalulugod sa Diyos. Kaya nga sabi ng Bible sa Hebrews chapter 11 verse 6, but without faith, it is impossible to please God. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is the rewarder of them that diligently seek Him.
panalangin na may pananampalataya. Tingnan niyo po, bakit may mga ipinag-pray tayo na hindi sinasagot ng Panginoon? Bakit may pinag-pray tayo na ang tagal na pero hindi pa rin sinasagot? Kasi ang sabi sa verse 15, and the prayer of faith, panalangin sa pananampalataya. Alam niyo, ang iba pa, tinitext pa ang Panginoon. Lord, this is my prayer, send. Hindi ho ganoon. Yung mayroong pananampalataya. Ang pananampalataya, pagtiwala, ang Biblia ay punong-puno ng pangako ng Diyos. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Sa ating pag-aaral ngayong umaga, mga kapatid, ay dapat ang maging goal natin or objective ay umabot tayo sa ating prayer life na masasabi natin na prayer of faith. Yung mga bagay na imposible, naniniwala ka na gagawin sa'yo ng Diyos. Are you listening? Ha? Nag-pray ka na ba? Nag-pray ka na rin lang naman. Bakit hindi ka mag-pray na magtiwala ka? Nag-pray ka ba? Oo, pero hindi ko alam kung sasagutin ng Panginoon. Ay, hindi prayer yun. Bakit? Wala kang pananampalataya eh. Naniniwala ka nga sa mga pangako ng kandidato, sa Diyos pa kaya hindi? Aha? Tandaan natin, mga kapatid. Ito ang nais na makita natin. Nais kong makita natin. Si Elijah, sa verse 17. Si Elijah nanalangin. Elias was a man subject to like passion. Katulad din natin. We are. And he prayed earnestly that it might not rain. And it rained not on the earth by the space of how many years? 3.5. 3 taon, tinugon siya ng Panginoon. Walang ulan. Kaya nga pag maulan, pagka Sabado, pag malapit ng Sabado, tapos Linggo, sabi ko, Panginoon, ang ginagamit ko ito, Panginoon, dininig niyo po si Elijah nung manalangin ng 3.5 years. Ang panalangin ko po, Panginoon, itong Sabado lang na ito, itong Linggo, at ang high school camp, Panginoon, huwag niyong papayagan na uulan. Ay kung sinagot niya si Elijah, anak ka rin ng Diyos, ba't hindi ka sasagutin? Ang kaibahan lang natin kay Elijah, si Elijah may pananampalataya, ikaw ay kulang. Tandaan po natin, ginamit natin po yung term na ginamit kay Elijah na the effectual, fervent prayer. Effectual. Ibig sabihin na effective, taimtim, malakas na pananampalataya. May anak kang suwail, ilapit mo sa Diyos. Huwag sa psychologist. Sa Diyos mo, sapagkat ang Diyos ang nakaalam ng puso ng anak mo. Sa Kanya tayo lumapit, mga kapatid. Kaya, naabot ba natin yan? Yung effectual, fervent prayer? Naabot na ba natin yan, mga kapatid? Yung talagang earnest or fervent prayer, when we reach this level, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, you are going to enjoy your prayer life. Paano mo ito maaabot? Ay, hindi sa pagkain, hindi ka man marunong magpasalamat. Eh, lalo pagka sa public, restaurant, may mga Kristiyano hindi marunong manalangin. Nahihiya. Kung nahihiya ka, kapatid, na manalangin sa public, mas nakakahiya ka sa Diyos. Hindi naman po ang ibig sabihin, andyan ka sa, halimbawa sa restaurant, manalangin kang public, hindi mo naman lalakas ang buhay. Dakilang Diyos, narito po kami, pakakain. Salamat po! Ay, pambirlingunan sa iyo yan.
Hindi. Ang iba bago kumain, lilingon muna. Kung may nakatingin sa kanya, o kaya habang nalingon, dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkain ito. Basbasan niyo po ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Kain na tayo. Bakit mo ikakahiya yun? Ang nakakatuwa ka nito, paglingon niya sa kaliwa, yung isang katabi niya, nag-sign of the cross. Hindi nahiya. Siya na makikiusap sa Diyos, nahihiya. Oo, mga kapatid, dapat maabot natin po yun. Fervent, effectual, fervent prayer. Yan ang level ng Christian life na sa ating pananalangin. You are going to enjoy to pray. Ewan ko lang. Kanina, pagkagising mo, nanalangin ka ba? Bago ka matulog, nanalangin ka ba? Siyempre, kaya ka natulog kasi maghapon kang gising. Tama? Akalain mo yan, ginising ka ng Panginoon buong maghapon, iningatan ka niya, nakabalik ka sa higaan mo, tapos hindi ka marunong magpasalamat. So, prayer of faith, yan ang kailangan natin, mga kapatid. Panalangin na may pananampalataya, panalangin sa pananampalataya, na may pananampalataya. The number one, the prayer of faith is not worrying after talking with God. Ang panalangin na may pananampalataya, hindi ka na mababalisa pagkatapos mong kausapin ng Diyos. Hello, nagkakaunawaan po tayo? After talking to God, hindi ka na dapat mabalisa. Hindi ka na dapat mag-alaala. Nilagak mo na sa Panginoon eh. Bahala na ang Panginoon doon. Dapat meron ka lang pananampalataya. Kaya yung iyong pananampalataya, dahil hinihingi mo sa Panginoon, nagpapa-excite sa iyo na maglingkod sa Panginoon. Bakit? You are hoping someday that God will answer your prayer. Tingnan niyo sa Philippians chapter 4. Philippians chapter 4 and verse 6 and 7. Ano sabi ng Bible? Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let your request be made known unto God. See? Let your request be made known unto God. Ano ibig sabihin niyan? Sabihin mo ang mga bagay na ipagkakatiwala mo sa Panginoon. Huwag kang mabalisa. Ano sabi sa verse 7? Pag ginawa mo yan, look at verse 7. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts what? And mind? Through Christ Jesus. Kung sa Tagalog, wag tayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa panalangin na may pasasalamat at inyong iparating ang lahat ng inyong karaingan sa Diyos. Minsan kasi para tayo nagpapalimo sa mga tao samantalang may Diyos naman tayo. Amen? Sa aspeto ng pagiging panatag, mga kapatid, ay napakalaking bagay ang prayer. Huwag mabalisa, kundi manalangin. Alam niyo, pag may problema ka, anong hinahanap mo? Diba pag may problema kang matindi, ang hinahanap mo yung mahihingahan mo lang. At hindi mo ihihinga ang iyong problema sa mga chismoso-chismosa. Hanapin mo yung mga tao mapapagkatiwalaan mo. Pagkatapos maihinga mo, ayos na kahit maihinga mo lang. Pero ang pinakamagandang hingahan ng problema, ang Diyos. Kasi may pagmamalasakit siya sa iyo. Are you listening? Magayong mahingahan mo pa, ikaw ay tawanan ka lang. Oh, kita mo niyan, nagbaptis-baptis, pero ngayon grabe ng problema.
Sino bang taong walang problema? Kaya, tandaan natin mga kapatid, ano sabi sa Bible? 1 Peter chapter 5, verse 7. Casting all your cares upon Him for what? He cared for you. Ilagak mo ang iyong kabalisahan sa Kanya at may pagmamalasakit sa sayo. Minsan pag naihinga mo pa ang problema mo sa may ibang tao na hindi mo kilala, naihinga mo lang. Kala mo wala ka ng problema. Pinalaki yung problema. Bakit? Ichinismis sa iba. Pero ang Panginoon hindi Kanya sisiraan. Are you listening? Kahit na anong taimtim sa tingin mo ang iyong panalangin, kung pagkatapos nito ay balisa ka pa rin, hindi ka talaga nag-pray. Hindi ka nag-pray, nagsayang ka lang ng panahon. Dapat ilagak mo sa Kanya. May kasabihan, di ba? Why worry if you can pray? Be careful for nothing. Napakaganda ng salita ng Diyos, mga kapatid. Bakit bibit-bitin mo pa kung pwede mo namang ilagak sa Diyos? Nag-pray ka na, iniwanan mo sa Panginoon, pagkatapos binitbit mo, Panginoon, baka hindi mo kaya, baka kayain ko na lang to. Hindi ganon. Magtiwala ka sa Diyos. Di ba, pag naglaga ka deposito ka ng pera sa bangko, kanino ka nagtiwala? Sa bangkong yan. Oh. Ay ngayon, delikado na. Marami na mga scammers. Ingat tayo. Bakit mo sasarilinin kung ang Diyos ay pwede mong kausapin? Bakit sasarilinin mo kung kaya mong kausapin ang Diyos? Ang pinakamaganda, kahit na sino pwedeng lumapit sa Diyos. Hindi siya namimili. At hindi rin siya namimilit. Kausapin mo ang Panginoon. Amen? Kaya, alam nyo, prayer is more than words. That's the language of the heart. Prayer. Ang tanong, ano yung nasa puso natin na gusto nating sabihin sa Panginoon? Nasabi na ba natin sa Panginoon, Panginoon, baguhin niyo po ang mali kong ugali. Baguhin niyo po, Panginoon. Mga kapatid, mahalaga po yun. So, una, the prayer of faith is not worrying after talking with God. Number 2, prayer of faith is not wavering because we trust in God. Hindi ka na nag-aalinlangan sapagkat ipinagkatiwala mo na sa Diyos. Hindi ka na mag-aalinlangan, magda-doubt. Hindi ka na magiging double-minded. Sasagutin kaya? Bibigay kaya? Ay wala. Alam yung kulang talaga sa atin. Kaya kulang ang ating pananampalataya. Kulang pa ang Diyos sa atin. Ang salita ng Diyos. Kasi sabi ng Bible, faith cometh by hearing, hearing by the Word of God. Oh, paano ka madadagdagan ng pananampalataya? The more Word of God you have in your heart, the more faith you have. Kaya nga kailangan pag-aralan, nandiyan ka pag linggo, Sunday school, para matuto ka ng salita ng Panginoon. Kaya nga kailangan na i-disciple ka para ikaw ay lumago sa kaalaman. Are you listening? Amen? Ano sabi sa James 5:15? And the prayer of faith shall save the sick. In James chapter 1, verse 6 to 8. Tingnan nyo. James chapter 1, verse 6 to 8. But let him ask in, basahin niyo po, James 1, 6 to 15, to 8. Verse 6, but let him what? Ask in faith. Humingi ng may pananampalataya. Not wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. A double-minded man is what?
unstable in all his ways. See? Not wavering. Ano yung wavering? Katulad yung alon. Na kung saan itaboy ng hangin, doon napunta. Mayroon kanyang mga mananampalataya. Dapat settled tayo. You have problem? Talk to God. You have blessing? Talk to God. Call unto Him anytime. Ikaw laging busy, pero ang Diyos laging naghihintay ng iyong tawag. The heaven is always open. Kaya nga, tandaan po natin, pag ikaw ay kahit na anumang taimtim ng tingin mo, pag walang pananampalataya, wala yan mga kapatid. Kaya ano sabi doon sa Matthew chapter 7, verse 7? Buksan niyo po ang Bible niyo. Matthew 7, verse 7. Ano sabi ng Biblia? Ask, and it shall be given you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be open unto you. That's the word of God. Ask. Kaya ka wala kasi hindi ka humihingi. Ay humihingi ka nga pero may pag-alinlangan. Alam niyo yung word na ask? A stand for ask. S stand for seek. K stand for knock. Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Ang sabi ng Biblia, hanapin mo at ikaw ay makakasumpong. Hindi magkakasumpong. Magkaiba yun. Hanapin mo at makakasumpong. Kaya sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God. In His righteousness, and all these things shall be added unto you. And K is knock. See? Paano kang bubuksan? Hindi ka man nakatok. Napakahalaga niya mga kapatid. Kapag totoong nananalangin ka sa pananampalataya, ay you will not have a wavering. Hindi ka parang inaalon. At hindi ka nagda-doubt. Hindi ka nagdadalawang isip. Every time you kneel down, ay hindi ka dapat nagbabaka sakali, kundi ikaw ay naniniwalang lubos. Akalain mo yan, lumuluhod ka pa? Humingi ka sa Panginoon, ask, you seek His will, hinahanap mo yung kalooban niya, hinahanap mo yung blessing niya, at yung pananalangin ka, kumakatok ka. Nanalangin ka. Ang haba ng panalangin mo, pinakamahabang panalangin mo sa buhay mo, pagtayo mo. Ano kaya? Bibigay kaya yun? Pambira. Ay ngayong umaga, pag ako'y humingi kay Brother Javo ng pera, bibigyan ako niyan. Hindi nga ako nahingi sa kanya, binibigyan ako, di lalo pa ako'y humingi. Gusto niyo patunayan ko? Pag walang pera yan, ibibigay yung kanyang credit card. Prayer of faith. Tandaan natin mga kapatid. Tingnan yung prayer ni Elijah. Sa pananalangin, hindi ka lang naniniwala, kundi dapat magtiwala ka. Trust and obey. For there's no other way but to trust and obey. Ang sabi ng Bible, kapag ikaw ay nagdadalawang isip, huwag mong asahan na ikaw ay tatanggap o sasagutin ang iyong panalangin. Kaya, ito yung sabi sa James 1:6, but let him ask in faith. Humingi ka sa may pananampalataya. Ang Diyos ay sumasagot sa panalangin, pero kailangan mong manalangin na may pananampalataya. Halimbawa, Panginoon, bigyan niyo po ako ng asawa. Ang Panginoon magpo-provide ng asawa.
Excited yung mga ano. Okay, I said number 1, prayer of faith is not worrying. Number 2, prayer of faith is not. Number 3, prayer of faith is waiting on the perfect time of God. Mga kapatid, ang Diyos ang bahala. Siya ang nakakaalam kung bibigyan ka at kailan ka bibigyan. Anong ibig sabihin yan? Huwag kang mainip. Sa lahat ng bagay ay may panahon. At ang panahon ng Diyos, ang the best. God's time is always the best. See? Kung ang prayer of faith, ay tandaan natin, hintayin mo ang Diyos. Ano sabi sa Ecclesiastes chapter 3? Ecclesiastes chapter 3 verse 11, He that made everything beautiful in His time. The best! Ay, apurado kasi ang iba eh. 14 anyos pa lang gusto na mag-asawa. Dala ka lang ng simbuyo ng iyong damdamin. Ang iba nga dito, tinutulak ko na mag-asawa eh. Ayaw pa rin eh. Tagal ko na tinutulak okay, panalangin na lang natin. Kaya, tandaan natin, alam ng Diyos kung kailan ang tamang panahon. Kung ikaw ay hihingi, alam ng Diyos kung kailan ibibigay. Kaya sa panalangin, hindi ka dapat mainip. Amen? Kung talagang ikaw nanalangin, panatag ka na, alam ng Diyos kung kailan ang tamang panahon. Are you listening? Kaya, kung naiinip ka, hindi yan prayer of faith. Gusto mong masunod yung gusto mo. Not my will, but thine will. The prayer of faith is waiting. Naghihintay. At siyempre, pag naghihintay ka, umaasa. Tama? At palibasa, umaasa ka lang pag ikaw ay nagtitiwala. Are you listening? Para, halimbawa, may nangutang sa'yo, pinangakuan ka, bukas babayaran, nagtiwala ka na, bukas ibabalik yung pera mo. Pero mayroong mga taong hindi. Ang tao sinungaling, pero ang Diyos hindi. Amen? Magtiwala ka sa panahon na itinakda ng Panginoon. Ang tunay na pananampalataya, tiwala sa Diyos, ang isa sa bunga ng ating patience. Dapat may patience ka. Kasi pag wala kang patience, magiging patient ka. Magiging pasyente ka. Ano sabi sa James chapter 1? James chapter 1 verse 2 and 3. Ang sabi ng Bible, My brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptation, knowing this, that the trying of your faith worketh what? Patience. Alam ng Diyos kung kailan ang tamang panahon. Kaya dapat maging completely dependent tayo sa Diyos. Sapagkat siya may pangako na hindi niya tayo pababayaan. Kaya nga sa ating pananampalataya ay ating sinasabi na, Thy will be done. Amen? Mayroong babae, Panginoon, gusto nang mag-asawa. Panginoon, gusto ko nang mag-asawa. Thy will be done, but give me John. Be here. Kaya sabi ni John, diyan ka muna. Hintayin mo akong makagraduate. Ano yung una? Prayer of faith is not. Number 2 is what? Not wavering. Number 3 is what? Waiting. The last. Wow. Gising na, oh. Gising na, narinig niya yung the last. Wow. Sabi niya, the last. Amen. Bira.
Sa message, hindi nag-amen eh. The last, the prayer of faith is working for the testimony of God. It's working for the testimony of God. Kung ang prayer of faith, yan ay nangyayari dahil sa patutuo ng Diyos. Mga kapatid, ang pagsagot ng Diyos sa ating panalangin ay patutuo na siya ang Diyos na buhay. Siya ang Diyos na buhay, siya ang Diyos na tunay, siya ang Diyos na mapagbiyaya, siya ang Diyos na matapat, siya ang Diyos na may mabuting loob. Kaya ang panalangin at ang pagtugon ng Diyos sa ating panalangin ay patutuo ng Diyos. Di ba? Tama si Elijah. Oh, kung pinaulan ng Diyos, 2 years pa lang, sino masisira? Si Elijah ba? Hindi. Pati ang Diyos, mapipintasan. Halimbawa, may anak na pinababayaan. Pinababayaan, dungis na dungis. Palakad-lakad sa kalsada. Sino sisisihin? Yung bang bata? Hello? Sino sisisihin? Magulang. Ang Panginoon may pangako eh. Anong pangako ng Diyos? I will never leave thee, nor forsake thee. Hindi sinabi ng Panginoon, hindi kita pababayaan. Ang pinakamatinding salita doon, never. I will never. Sabi ng mga, I will never. Hindi kita kailanman pababayaan. Kasi, yung pinapanalangin mo, pag hindi niya sinagot, sino mapipintasan? Kung talagang panalangin mo sa pananampalataya, tandaan po natin mga kapatid, napakahalaga po niyan. Hindi papayag ang Diyos na i-blame siya. Kaya pag hindi papayag ang Diyos na tayo ay may patutuo sa bilang kanyang anak, na tayo ay pinababayaan niya. Kasiraan niya ng patutuo ng Diyos. Kaya sabi ng Bible, sa ating buhay na walang hanggan, at ito ang patutuo, na tayo ay may buhay na walang hanggan. Kaya ang kaligtasan ay hindi mawawala. Yan sabi ng Bible, kaya nga ang tawag dyan, eternal life. Hindi installment life. Ay sabi ng Bible, tayo ay nasa kamay ni Kristo. Tayo ay nasa kamay ng Ama. At walang sino mang aagaw sa aking kamay. At sabi sa Ephesians 1:13, we are sealed by the Holy Spirit of promise. How can you lose your salvation? Ang sino mang taong nagsasabing nawawala ang kaligtasan, yung utak niyang nawawala. Amen. Kaya din, sabi ng Bible, sa Matthew 7:11, hindi yung tindahan nagtinginan kayo Sabi Matthew 7:11, nagtinginan. Siguro na alaala niyo kung anong sigarilyo binibili nila doon. Sabi sa verse 11, if ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father, which is in heaven, give good things to them that ask Him? Tanong, ang tatay mo ba, pag tama ang utak, pagbibigay pang ikalalason mo at ikahihina mo? Hindi. How much more ang Ama natin sa langit? Yan bang pananampalataya? Sabihin na, saan nagsimula ang gawaing ito? From the haunted house, pagkatapos sa nightclub, pagkatapos sa old building, o tingnan yung ginawa ng Diyos. And then we are aiming that God will give us 5,000 seating capacity. Ibibigay ng Panginoon, depindihan kung ang pananampalataya natin ay tama. Ang ating panalangin. Kaya dapat tayo mga kapatid, manalangin na may lubos na pagtitiwala sapagkat nakasalaysay po ay ang nakasalalay po ay ang kanyang patutuo. Yung patutuo ng Diyos. Ito yung ginawa ng Diyos sa ating buhay. O tinan nyo, dati naninigarilyo ka.
Ngayon, kaunti na lang. At least may kaunting pagbabago. Sabi naman ng iba, ako hindi naninigarilyo. Kaya pala hindi naninigarilyo, nagnganganga na. Ha? Yung bagong buhay, yung binago ng Diyos na buhay, napakagandang testimony, gawa yan ng Diyos. Oh, tingnan nyo, ang ibang mga nanay, ang kanilang, ang prinsipyo nila ay galing pa sa mga Kastila, na ang nangunguna sa pamilya ay ang babae. Hindi po ganoon ang Diyos. Ang nangunguna sa pamilya dapat lalaki. Kaya dapat ang lalaki ay well-educated ng Word of God. Kaya ito sabi ni Joshua, as for me in my house, will serve the Lord. That is leadership. Alam niyo mga, ang ibang mga, nakakalungkot. Napakapangit tingnan pag ang leader ng pamilya ay ang babae. Una, hindi sa Bible. Pangit pagkasunod-sunuran ka lang. Ba't ba napunta tayo doon? Ano, napalayo tayo ah? Sabi ni Joseph, oh, come on, preach. May plano si Joseph, ano? Ha? So, at alam nyo, kaya sinagot ng Diyos ang panalangin ni Elijah ay dahil na nakasalalay dito ay ang testimony ng Panginoon. Ano sabi ng Bible? 1 John 5:14. 1 John 5:14, and this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He what? Heareth us. Hindi naman ibig sabihin, hihirit ka ba? Hindi ganun. Magkaiba yun. Siya ay pinapakinggan natin. Pinapakinggan tayo niya. Kaya mayroon dapat dahilan for us. Wala tayong dahilan para tayo ay magduda kung ibibigay ng Diyos ang ating hinihingi. Sa loob nito, mga kapatid, ay ang kanyang kalooban. Dahil nakasalalay dito ay ang patutuo ng Diyos. Amen. Tell you, one of the great testimony of God in CBBC, His provision and the record of salvation at yung soul winning. Gawayan ng Diyos, mga kapatid. Amen? Prayer of faith is working for the testimony of God. Kapag ang sitwasyon ay magaan, hindi masyadong kita ang gawa ng Diyos. Alam niyo kung saan makikita yung gawa ng Diyos? Pag mga bagay na imposible. Yan ang specialty ng Panginoon. Kaya ano sabi ng Bible? All things are possible with God. In God, nothing shall be impossible. Kaya alam yung mga tao nagsasabi, imposible nakatitiyak na kayo ng langit. O, talaga, to, sa totoo lang po, imposible. Pero ano sabi ng Bible? Kaya lagi tayong babalik sa Bible. Ang kagandahan, mga imposible ang specialty ng Panginoon. Kalain mo yan. Minsan, makikita yung mga tao na nabilanggo, paglabas, naligtas, binago ang buhay, naging preacher pa. Oh. Ay gawa ng Diyos yan. Sino makakagawa niya kundi ang Panginoon? Tandaan po natin mga kapatid, walang mahirap na sitwasyon kapag ang Diyos ang panghahawakan. Are you listening? Because nothing is too hard for the Lord. Sapagkat sabi ng Diyos, walang imposible sa Kanya. Sa Mark 11, verse 24. Ito yung sabi ng Bible. Mark 11, verse 24. Therefore, I say unto you, Mark 11, 24. Therefore, I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye what? Receive them, and ye shall have them. Salita ng Diyos yan, mga kapatid. Kung naniniwala ka. Pero kung may doubt ka, hindi mo yung tatanggapin. Therefore, I say unto you, what things soever ye desire when ye pray, believe that ye shall receive them, and ye shall have them. Ito ang conclusion dahil sa salitang therefore. Saan yan nagsimula? Sa verse
sa verse 22 hanggang 23. Ano sabi ng verse 22? And Jesus answering said unto them, what? Have faith in God. Because you have faith in God, therefore. Di ba? Bago mag-therefore, there 1, there 2, there 3. Di ba? Oh. Therefore. Saan galing yun? Ang sabi ng Bible, sa verse 22, have faith in God. Huh? And then sabi sa verse 23, for verily I say unto you, that whatsoever shall say unto the mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass. He shall have whatsoever he saith. Applicable yan po yan, mga kapatid, doon sa mga hindi nag-aalinlangan ang puso. Pero pag may pag-aalinlangan ka, hindi talaga mangyayari yan. Kapag mayroon tayong panalangin na hindi sinasagot ng Panginoon, mga kapatid, wala ang problema sa Diyos. Nasa atin ang problema. Ang Diyos walang problema. Problema mo nga ang sinisitid ng Panginoon. Ang problema mo, kulang ka ng pananampalataya sa Diyos. Kaya sabi ng Biblia, have faith in God. Yan, sabi ng Bible. Amen? Kaya sabi sa verse 23, for cast in, and then verse, kapag pag tayo mayroong mga unanswered prayer, alam niyo mga kapatid, ang nasa atin ay problema. Ang Biblia ipinahayag kung bakit ang Diyos ay hindi niya sinasagot ang ating panalangin. Nasa Bible din. Bakit niya hindi sinasagot? James chapter 4, verse 3. Ayan. James chapter 4, verse 3. Ano sabi ng Biblia? Ye ask and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lust. Hindi mo naman pala talaga kailangan, gagamitin mo lang sa iyong pansariling kagustuhan, may maling motibo. Kailangan nating matuto, mga kapatid, na manalangin na may pasasalamat. Don't just pray. Dapat mag-pray ka ng may pananampalataya. Amen? Kaya the prayer of faith is not what? Worrying after talking to God. The prayer of faith is not wavering because we trust in God. The prayer of faith is waiting on the perfect time of God. And the prayer of faith is working for the testimony of God. Kaya dapat tayo ay manalangin earnestly, mataimtim, at magkaroon ng ganitong klaseng prayer life. Ang isang katibayan na prayer of faith ay ang ginawa mo pagkatapos mong manalangin, wala nang kabalisahan. Yan ang ebidensya. Wala ka ng kabalisahan, panatag ka na. Sa Philippians chapter 4 verse 7, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your heart and minds through Christ Jesus. Tanong mga kapatid, how is your prayer life? How is your prayer life? Ang level na dapat nating ma-reach sa ating buhay panalangin ay ang prayer of faith. How is our prayer life? Kumusta? Nalangin ka pa ba? Mga kapatid, yung prayer natin, it means that we are dependent on God. Hindi sa ating sarili. How is your prayer life? Examine your life. How is your prayer life? Ni-expect ng Panginoon lahat ng kanyang anak ay tatawag sa kanya. Pagbutihin natin mga kapatid ang prayer life natin. Prayer in your family. Nasaan ang inyong mga anak? Paano natin palalakihin ang mga bata?
Hihingin natin sa Panginoon ang wisdom. At tandaan natin mga kapatid, kaya minsan ay sira ang buhay ng mga bata. Pinababayaan natin kung sino nag-iimpluwensya sa kanila. Ang pinakamagandang impluwensya sa mga anak ay impluwensya ng magulang na bunga ng kanyang pag-aaral ng salita ng Diyos at ng kanyang prayer. How is your prayer life? Kumusta po ang iyong buhay panalangin? Ang ibang panalangin, ipanalangin sa pananampalataya? Gaano ang tiwala mo sa Diyos? Kung kayo po ay hindi pa nakatiyak ng langit, ang panalangin kailangan mo, tanggapin mo na ikaw isang makasalanan, may hatol ang Diyos patungo sa impyerno. Pero there is a way na huwag kang pumunta sa impyerno. At ang daan na yan ay walang iba kundi si Kristo. Na sabi ni Kristo, ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan, walang makaparuroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Tanggapin mo si Kristo sa iyong puso na sariling tagapagligtas. Mga kapatid, ang isang pinakamasarap na gawain sa buhay ng individual na Kristiyano, yung makipag-usap ka sa Diyos. Basahin mo ang kanyang salita, dito mo makikita ang kanyang mga pangako. At kausapin mo ang Panginoon. Pa-examine mo ang buhay mo sa Kanya. If there's anything in my heart, Lord, na hindi po kalugod-lugod sa inyo, alisin niyo po sa akin. At kung meron man pong nag-i-impluwensya sa akin ng hindi kalugod-lugod sa iyo, kundi mga bagay ng sanglibutan, pita ng laman, Panginoon, i-pull out mo ako sa bagay na yan. And God will do it to you. Bilang ama ng tahanan, anong klaseng tahanan ang gusto natin? Di ba gusto natin dito magandang tahanan, magandang, yung mga anak magalang, masunurin. You have a good relationship with your wife. And you have a good relationship with God. I'm telling you, you are the happiest family. Sapagkat ang Diyos ay may pangako, I will never leave thee nor forsake thee. Gaano tayo katagal na kausap ang Diyos? Alam niyo kung saan matagal ang mga Kristiyano? Dito. Ito ang matagal. Pero sa Panginoon, saglit lang. Do you miss to pray before you go to bed? Do you miss to pray after God wake you up? Alam niyo ba? Sa lahat ng utos ng Diyos sa New Testament, ang utos ng Diyos na walang tigil ay ang panalangin. Pray without ceasing. Pag-alis ko po ng bahay, ako lang mag-isa, while on my way, especially on Sunday, patungo dito, ordinary days, I talk to God along the way. You can pray while you are driving. Huwag mo lang ipipikit mata mo. Prayer. Communication is very important. Communication with God. He is our God. He is the source of your life. He is the source of your blessing. You neglect prayer, you neglect God in your life.